po ginawa niyo po ng kwento. Hindi na po kailangan po sa akin. Mga yung po kayo, tandaan na yan. Hindi po ako titigang dati. Kailan ko pa lang. Ano yan? Kilala ko kayo. Hindi mo na patayin mo na. Totoo bang nirate ka nitong sinasabing inakusahan mo? Hindi po. Hindi totoo yun. Wala pong katotohanan yun nangyari. Sila pong may gawa-gawa nun. Yung sinabi mong silang may gawa-gawa nito, yung kumuha sa'yo. Oh, So bakit kayo andito ngayon sa oras natin sa Kabanatuan? para po sabihin yung totoo po. Aminin ko po lahat ng totoong nangyari. Ano yung totoo na Kung paano po nila ako ginamit. ginamit as in? Anong Ginamit po para po makautot po ng pera. Para po mapagbintangan yung ako na hindi naman po totoo. Sino yung sinabi na ireklamo mo? Personal na kakilala mo siya. Hindi po. namit mo na ba ito? Hindi. Sa buong buhay mo, di mo pa nakikita ito? Nakakausap po kasi siya ng tita ko. Pagka ano po kasi yung tita ko po, trabaho po ako sa datin sa kantin po ng tita ko. Tapos po nakikita ko lang po siya nakasakay po sa sasakyan na 4 na gulong po. Tapos kumakaway-kaway lang po siya po sa tita ko po. Paano ka nakatakas dyan sa sitwasyon mo na yan? Tagal na po ako nagmakawa po sa kanila hanggang sa po tinugatan ko yung sarili ko, nakunan po ako. Tapos po nagmakawa po uli ako sa kanila na iuwi nila ako nung dyan po, inuwi na po nila ako. Mismo po silang naghatid po sa akin, yung asawa po ni attorney. Yung attorney na sinasabing attorney mo? Opo. Pero hindi naman talaga abogado. Hindi ka pinakakuha na magkakapera ka. Sabi lang po nila sa akin na sama ka sa akin, magkakapera tayo. Kala ko po trabaho. Naniwala po ako. Tapos po hindi ko po alam na ginawa na po nila to. Masamang balak po nila. Sabi meron daw kasong rape. Ngayon nagtaka kami, ano to? Ang nakakapagtaka kasi, nauna pa sila nakakuha ng kopya kaysa doon sa client ko. Ngayon nagbigay ng kopya sa amin ng complaint, walang docket number. Although meron stamp receipt na February 13 naka-file. Ngayon, ang sinasabi nitong AJ, mga communication sa amin, hawak daw ng CIDG itong bata. Hawak din nila yung pamilya, yung nanay. Ngayon, nung nag-follow up ako sa piskalya ng Olongapo, siyempre, kinuha ko yung case number. Ang sabi sa akin, hindi pa submitted for resolution. Yung kinagabihan ng March 18, pinahanap ko yung nanay, nakausap ko, hindi nila alam yung kaso. Tinignan niya yung complaint, English, di naman siya nakakaintindi ng English, pero may pirma niya. Ngayon, hindi rin ho niya pirma yung, yung nasa complaint. Siyempre, kinabukasan, bumalik kami, dinala ko yung nanay. Ngayon, we were met with talagang sinungitan kami, hindi pa naniniwala na siya yung tunay na nanay. Tapos sinabi sa amin, submitted na for resolution. Which, siyempre, nagalit ako. Kahapon lang sabi, hindi pa submitted. Tapos ngayon biglang submitted na. So, makukulong yung kliyente ko na walang kalaban-laban. So, we filed a motion for inhibition. Pinainhibit namin ng buong Olongapo City. Dininig naman at transfer sa Manila. Tapos, niraffle dito sa Cabanatuan. Ngayon, matagal na namin hinahanap. In fact, nag-set ng hearing March 24. According to her, alam daw nila na may hearing. So, meron silang insider sa loob ng piskalya ng Olongapo Pero, pinag-usapan na hindi siya dadalo. Kasi alam pag dumalo, pwede namin kunin Kasi actually, may kasama na kami CIDG at DSWD na kung sakaling lalantad kunin namin. Kasi hawak ng sindikato, wala naman silang authority para hawakan yung bata. Ngayon, according to her, dinala sa Caloocan. Doon siya kinulong ng halos 5 buwan. Di siya pinalalabas, di siya nagmamakawan siyang umuwi, di siya pinauwi. Hanggang siya asawa ng isang handler, naawa sa kanya, hinatid na siya sa terminal ng bus. Pero hindi pa siya umuwi sa magulang niya kasi tinanim sa utak ng bata na siya ipapapatay ng Taiwanese. Kaya doon muna siya umuwi sa boyfriend niya. Po nakakalungkot. Nung hawak nila yung bata, buntis po pala siya dun sa boyfriend niya. Buntis po pala siya dun sa boyfriend niya.
Nakunan po yung bata. Nagsabi siya na nakunan siya, hindi man lang po siya dinala sa ospital. Yung status ngayong nandito tayo, ano Ay, po yung nangyari? na-reset lang po yung hearing today. Pinapa-reset po niya dahil gusto po niya makausap din yung bata. Itong babalikan po ba natin itong mga tao? Yes, definitely. Serious illegal detention po because dinitain po siya 5 buwan. Ano pa, falsification pa ho. At po, child abuse din ho, child abuse. Sa panig Dahil po ng sir, ng may claim po si Jopay na pinapakabisado sa kanya yung complaint in English. Pag nagkakamali ho siya, sinasampal, sinasabunutan. Pag sinasampal ho, hindi ho open palma, close fist. Tapos sinusungal-ngal ho ang bibig. Ang bukod namin, first and foremost, gusto namin ma-assist itong bata. Grabe ang pinagdaanan niya. As of now, sa psychological aspect niya, grabe. Halos sa ilang buwan na siyang parang pinatago o ano pinagagawa sa'yo, right? Tapos, apparently, matindi yung mabigat yung kasong ito. Sir, na ito'y makarating sa kongreso natin, magkaroon ng Maganda, investigation. siguro sa kongreso. This is a proper subject of inquiry ng kongreso. Dahil po, simpleng-simple lang po, ang filing po ng case must be personal. Siya po, she never went to Olongapo to file a case. Hindi po siya nag-file ng kaso. Supposedly siya Pati po yung bata, nag-file hindi na nag-file. sa ngalan po ng anak niya, dapat dahil minor po. Allegedly assisted by mother tsaka yung bata dun sa Olongapo Prosecutor's Office, pero hindi po totoo yun. Sinasabi po yun sa charge sheet, bale. Nandun po sa complaint. Information Nasa complaint po yun. Nasa complaint po yun. Nasabi siya, pero in fact, wala. O hindi po siya, dinideny po niya. Pwede po mga taong hindi, pwede po magkaroon ng mga fabricated cases dahil pinapabayaan po natin na kung sino-sino lang ang nagtitake ng oath sa prosecutor's office, dapat po hindi ganun. Malaking problema po ba yun pag pinag-usapan ng justice system? Opo, malaki. Fake complaint po yan, sir. Fake complaint. Lahat po tayo can be a victim of